So, as you can see here, I use Streamlabs. So, i-back nyo yung Streamlabs and pumunta kayo sa Microsoft Excel. Then, after that, open nyo lang yung Excel, tapos may makikita kayong blank workbook dyan. Click nyo lang yon, then magbigay lang kayo ng mga numbers dyan sa column A. So, any numbers, kagaya po ng ginagawa ko, any numbers po dyan. Then sa column B po is yung mga products or names. Kahit ano na po dyan. So, ang napili ko po is yung mga fruits or prutas. So, as you can see naman dyan. So, yung number 10 is nakulangan ako since 10 yung kailangan. So, dadagdagan natin yon. We're going to add a number and a product. So, here, sa column C naman, of course, i-add natin yung addition, subtraction, multiplication, and the division. Para makapag-start na tayo mag-solve later. Okay, done. Then, that's solved na. So, as you can see here, so I put sum. So, pinindot ko lang yung A1, then sa A10. So, A1. So, yun na. Lumabas na po yung lumabas na yung total niya. Then, after that is yung subtraction naman tayo. So, pili lang po kayo. So, ang napili ko po dyan is yung A4 minus A6. After that is multiplication. Pipili lang din po kayo ng kung anong gusto nyong i-multiply dyan. So, I chose dito na, pinili ko dito yung A6 or A4. Pinalitan ko pala siya ng A4. Then, asterisk po para mag-multiply siya. Then, asterisk A6. So, ang lalabas po is 360. After that is the division po tayo is A1. So, maglagay lang po kayo ng slash doon. Then, slash A7. So, lalabas na po yung score, yung sum niya, which is the 0.285714. Okay, so, the next one is, go po kayo sa data. So, makikita nyo po yung data and sort. So, ayan, piliin nyo lang po yung papalitan nyo po kagaya nung smallest to largest, column A, smallest to largest. Then after that po, kusa na po siyang mag-aayos based sa gusto nyo pong format. Then, punta po kayo sa insert. Then, punta po kayo sa 3D. So, ang napili ko po dito is yung 3D na chart. Then, dito nagkamali po ako kasi natanggal po yung chart. Pindutin nyo lang po yung plus dyan, plus sign, then yung chart title. Okay, so add nyo na po yung name nyo as nakabase naman po dun sa nakabase po siya sa instruction. Add nyo lang po yung name ninyo or yung full name ninyo para matapos na po yung ating presentation. So, as you can see here, I put my name here and it's done. Tapos na po siya.